Sa wakas, mas magliliwanag na nga dito sa labas ng kubo natin dahil ngayong araw na nga namin ilalagay yung string light na binigay sa akin ng isang shop mula sa TikTok. At dumating na nga rin po pala itong solar na Christmas light na nabili ko lang din sa TikTok. Ganda nga ito, ilalagay ko lang ito sa mga puno na malapit dito sa kubo para mas sumaya at mas magliwanag dito sa palibot ng kubo natin. At ayan nga yung on at off niya, nasa likod lang ng solar niya. May kasama na nga po palang ganyan para pag gusto natin itusok sa lupa, maiilagay nga lang natin ng mas madali. Sa pang nagustuhan ko dito ay mahaba na nga yung mismong Christmas light niya, kaya siguradong magkakasya nga ito sa puno na lalagyan namin. Nako, siguradong magiging maganda nga yung palibot ng kubo natin kapag maraming pailaw. Siguradong magmumukha nga parang laging Pasko, lalo na sa gabi. Kaya naman katulad nung sa parke, maraming pailaw tapos pasyalan kapag gabi, napakaganda nga nun. Ayan, at sa sobrang haba nga nung Christmas light niya, nagbuhol-buhol pa nga, kaya natagalan ako dyan bago namin ikabit. Ayan, at dito ko na nga lang pala ikakabit sa puno ng bayabas malapit sa kubo, at dito nga napansin ko na may putol nga yung wire niya. Pero okay lang yan, magagawan ko pa naman ng paraan para mapailaw. Siguro nga hindi na rin nila napansin na merong sira. O baka naman nung nilabas ko para mabilad na nga sa araw yung solar niya, pinakaalaman nga ni Paula. Nako, napagbintahan pa nga si Paula. Ayan, at nilalagay ko na nga sa puno ng bayabas, bali pinapaikot ko nga lang sa mga puno at sanga nito para maging maganda nga sa gabi. Mapapansin nyo nga po pala dito na may sira na yung net ng bubong ng kubo natin. Nako, gawa din yan ng mga alaga kong pusa kasi kahit nga dyan ay nakakarating pa sila. Pero wag po kayo mag-alala dahil ayusin ko nga yan ulit pag nakabili na ako ng net. Dahil ni pa nga yung bubong ng kubo natin, kaya maganda rin talaga na may net yun dahil protection niya nga yun kapag may hangin o kaya lalo na pag malakas yung hangin o pag may bagyo. Naalala ko nga nung dumaan dito sa lugar namin yung bagyong Pipito, napakaraming ang nasirang bahay no. Dito nga sa bukid, halos walang natirang puno ng saging. Pero alam nyo, itong ang kubo natin, halos hindi nga lang nagalaw. Kaya malaking tulong din talaga yung net na nakikita nyo sa bubong ng kubo natin. Dahil kung wala nga yan, naku, baka nga inilipad na ng bagyong Pipito yung bubong ng kubo natin. Meron pa nga pala kaming vlog noon nung lumilikas kami dahil sa bagyong Pipito. Naku, napakalakas nga at ang dami rin napaiyak sa video na yon. Nung pagtapos nga nung bagyo na yon at nung pauwi na ako dito sa kubo, ang daming sirang bahay na nadadaanan ko. Pero nung pagdating ko nga dito, talagang nagulat nga ako at sobrang nakaka-bless dahil halos hindi nga lang nagalaw itong kubo natin dito sa bukid. Pero alam nyo, yung mga puno nga ng saging na malapit dito sa kubo, wala ngang natira doon. Kaya talagang himalangan na itong kubo natin ay hindi nasira ng bagyo. Ibig sabihin lang nun, dahil naniniwala at nagtitiwala tayo kay Lord na siya ang protection natin. Kaya hindi lang tayo mismo ang poprotektahan niya, kundi pati na rin lahat ng meron tayo. Nakita ko nga na hindi man lang nasira yung kubo natin nung may bagyong Pipito. Sa ngayon sa patunay na kapag nagtitiwala ka sa Diyos ay walang imposible. Lalo na nga kapag ang mga napundar mo ay galing sa marangal at talagang pinagpaguran mo. Alala ko nga dahil itong kubo natin bigay lang ng isang tao na naniwala at humanga sa kakayanan ko. At ang sabi niya nga nun, dahil ayaw kong tanggapin itong kubo na to dahil alam ko naman na may kamahalan ito. Sabi niya nga natanggapin ko lang din dahil ito na nga daw yung kapalit ng pagod at pagsusumikap ko. Kaya siguro pati itong kubo ay pinoprotektahan din ni Lord sa mga ganong sakuna. Dahil bigay niya nga ito sa akin kapalit ng pagod at pagsusumikap ko sa buhay. Bali, kakabit na nga rin po pala namin ngayon itong string light na may maramihang bombilya. Ako, pag naikabit na nga namin ito at sinindi na nga sa gabi, sigurado maliwanag na nga dito sa paligid ng kubo natin. Ayan, at dahil natapos na nga po namin ikabit yung wire, ilalagay naman namin ngayon itong mga bumbilya. Dahil bago nga namin kinabit yung wire niya, ay inalis nga muna namin lahat ito para nga walang masira. Gusto ko nga lang po pala magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito sa AnTV at sa lahat ng naniniwala at patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po sa palaging nanonood, tumatapos ng video at sa lahat ng palaging nagsishare. Sobrang laking tulong po nun sa pagtupad ng mga pangarap ko. Kaya po pala abangan nyo na lang po yung video ng resulta na itong pailaw natin. Dahil di ko na nga na-videohan nung gabi dahil umuwi nga ako sa kabilang bayan para makapag-upload dahil yung internet nga natin dito ay nagkaroon nga ng problema. Halos ilang buwan na nga rin akong hindi nakakapag-upload ng maayos. Madalas nga kahit maaga kong natapos yung inedit ko, pag in-upload ko nga ng maaga, 12 AM na nga yun maa-upload. Ang ginawa ko na nga lang para maipasilip ko sa inyo kahit papano yung pailaw natin. Ayan, at video call ko na nga lang yung pamangkin at kapatid ko na nasa kubo. At tignan nyo, maliwanag na nga sa palibot ng kubo natin. Napakarami
aming ilaw. Pasensyahan nyo na nga po muna itong kuha na to dahil malabo, hindi pa natin makikita ng mas maayos. Para ba yan, hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming salamat po sa lahat ng nag-share. Ingat po kayo lagi.